Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, EPP, Industrial Arts, Grade 4. Quarter 4, Aralin 6. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa kahalagahan ng pagre-recycle. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin. Una, na ipaliliwanag ang kahalagahan ng pagre-recycle. Pangalawa, nakikilala ang mga kasangkapan at materyales sa pagbuo ng proyekto. Unang araw, maikling balik-aral. Gabay na tanong. Una, ano ang dalawang sistema ng pagsukat na ginagamit natin? Pangalawa, kunin ang ruler at hanapin ang mga sumusunod. A. 5 inches B. 12 inches C. 1 feet at D. 1/2 inch. Pangatlo, i-convert ang mga sumusunod. A. 12 inches papunta sa feet. B. 1/2 feet papunta sa inches. At C. 1 inch papunta sa centimeter. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Ang pagre-recycle ay isang paraan ng pagproproseso upang makabuo o makagawa ng panibagong produkto mula sa mga materyales na hindi na kailangan at itatapon na lamang bilang basura. Katulad ng mga robot at superhero na gawa ni Elmer Padilla, taga Catbalogan, Samar. Ang mga robot at superhero na laruan na kanyang ginagawa ay mula sa mga ni-recycle na tsinelas. Dahil sa ganda ng kanyang mga ibinibentang obra, siya ay nag-viral at naitampok sa Kapuso Mo, Jessica Soho. Dahil sa ginagawa ni Elmer Padilla, siya ay nakakatulong upang mabawasan ang basura na maaaring bumara sa mga daanan ng tubig, nababawasan ang pagsusunog ng mga lumang tsinelas na nakakasama sa hangin, nakakapagbigay aliw sa mga nakakakita ng kanyang mga obra, at higit sa lahat, napagkakakitaan niya ang mga basura gamit ang kanyang abilidad. Kaya naman, napakahalaga ng araling ito dahil maraming kapakinabangan ang maidudulot nito sa atin at sa ating kapaligiran. Sa araling ito, kayo ay matututong magbigay halaga sa pagre-recycle at makakakuha ng kaalaman tungkol sa mga kasangkapan at materyales sa pagbuo ng proyekto. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Pagre-recycle. Pagre-recycle ay isang proseso ng pagkuha ng mga gamit na materyales na maaaring itapon na at muling paggamit sa mga ito upang makagawa ng bagong produkto. Greenhouse effect. Ito ay proseso kung saan ang init na dala ng araw ay sinisipsip ng mga greenhouse gases sa atmosphere at ibinubuga sa lahat ng direksyon. Ang mainit na enerhiyang ito ay binubuga pabalik sa mundo para magbigay ng sapat na init.
Pollutants. Pollutants ay mga substansya o materyal na nagdudulot ng polusyon sa kapaligiran. Ang mga ito ay maaaring nasa anyong gas, likido o solido at maaaring magmula sa iba't ibang bagay tulad ng mga industriya, sasakyan, agrikultura at iba pang mga aktibidad ng tao. Reuse, reduce, recycle ay tatlong mahahalagang prinsipyo ng pamamahala ng basura na naglalayong bawasan ang epekto ng tao sa kapaligiran. Ang mga prinsipyong ito ay tumutulong sa pag-iwas sa polusyon, pagtitipid ng mga likas na yaman at pagpapababa ng basura na napupunta sa mga landfill. Ikalawang araw, kaugnay na paksa bilang isa, ang pagre-recycle. Pinatnubayang pagsasanay. A. Ang kahalagahan ng pagre-recycle. Tingnan at pag-aralan ang nasa larawan at alamin kung ano ang mensaheng nais ipahiwatig nito. Tanong, tugon. Una, ano-ano ang mga nakikita mo sa larawan? Pangalawa, ano kaya ang ibig sabihin ng green na nasa gitna ng larawan? Pangatlo, nakakita ka na ba ng mga katulad ng nasa larawan? Saan mo ito madalas makita? At pang-apat, ano kaya ang mensaheng nais iparating ng larawan? Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Sagutan natin. Una, ano-ano ang mga nakikita mo sa larawan? Ang sagot, sa larawan makikita ang iba't ibang basura tulad ng plastic, bote, lata, papel at isang simbolo ng pagre-recycle. Pangalawa, ano kaya ang ibig sabihin ng green na nasa gitna ng larawan? Ang sagot, ang berdeng simbolo sa gitna ay nangangahulugang pagre-recycle o muling paggamit ng mga bagay upang mabawasan ang basura. Pangatlo, nakakita ka na ba ng mga katulad ng nasa larawan? Saan mo ito madalas makita? Ang sagot, oo, nakikita ko na ang ganitong uri ng basura sa ating paligid, lalo na sa paaralan, palengke at mga lansangan. Pang-apat, ano kaya ang mensaheng nais iparating ng larawan? Ang sagot, ang mensaheng nais iparating ng larawan ay ang kahalagahan ng pagre-recycle upang mapanatili ang kalinisan ng ating kapaligiran. Isa sa pinakamabigat na problemang kinakaharap natin sa buong mundo ay hindi tamang pagtatapon ng mga basura. Malaki ang nagiging epekto nito sa buhay ng tao. Nagdudulot ito ng maraming problema katulad ng polusyon, pagbaha, pagkalat ng mga sakit, panganib sa marine life at marami pang iba. Sa iyong palagay, ano ang maaari nating gawin bilang mga mamamayan upang makatulong na mabawasan ang problema ng mga basura at kung paano ito masusolusyonan? Kahalagahan ng pagre-recycle. Bakit kailangang mag-recycle? Anong mga benepisyo ang makukuha kapag nagre-recycle ng mga basurang materyales? Una, ang pagre-recycle ay nakatutulong sa pangangalaga ng kapaligiran.
Pangalawa, ang pagre-recycle ay lumilikha ng maraming trabaho mula sa pagkolekta, pagproseso at pagbebenta ng mga recycled na produkto. Pangatlo, ang pagre-recycle ay nakakabawas ng mga emisyon ng greenhouse gases at iba pang pollutants na nakakaapekto sa kalikasan at kalusugan ng tao. Pang-apat, ang pagre-recycle ay nagtuturo sa mga tao ng kahalagahan ng responsableng pamumuhay at pamamahala ng basura na nagbubunga ng mas sustainable na komunidad. Panglima, ang pagre-recycle ay nagpapabuti sa lupa, halaman at mga hayop sa kapaligiran. B. Mga kasangkapan at materyales sa pagbuo ng proyekto. Marahil ang pinakamalaking kategorya ng mga produktong nasasayang ay mga lalagyan at pakete. Halos lahat ng uri ng produkto, gaya ng pagkain at hindi pagkain, na ibinebenta ay nakapaloob sa mga lalagyan o pakete. Ang lalagyan at pakete ay maaaring gawa sa plastik, salamin, metal, papel, foil, aluminum, tela o kombinasyon ng mga ito. Gunting. Ginagamit sa paggupit ng papel at iba pang materyales na malambot. Cutter. Ginagamit pamutol ng mga plastik na hindi kaya ng gunting. Ruler. Ginagamit sa panukat at gabay sa paggawa ng tuwid na linya. Lagare. Ginagamit pamutol ng mga materyales na matitigas katulad ng kahoy. May lagari rin na ginagamit para sa bakal. Martilyo. Ginagamit bilang pamukpok ng pako o pambunot nito. Glue gun. Ito ay dekuryenteng kasangkapan na ginagamit bilang pandikit gamit ang glue stick. Soldering iron. Ito ay dekuryenteng kasangkapan na ginagamit sa pagdurugtong ng mga wire connections. Maaari din itong gamitin pangbutas ng plastik. Mga materyales na maaaring i-recycle. Lata ng gatas o sardinas. Maaari itong gawing pen holder, alkansya, flower vase, o kaya naman gawing taniman ng mga halaman, lalo kung walang lugar na mapagtaniman. Kahon. Maaari itong gawing mga lalagyan ng damit, proyekto sa paaralan, o kaya naman mga laruan ng mga bata. Tansan ng mga soft drinks. Maaaring gawing punasan ng paa o kaya naman musical instrument tulad ng tambourine o kaya laruang pambata. Candy wrappers. Maaaring gawin itong mga bulaklak o kaya naman gupit-gupitin ang mga ito para makagawa ng mga throw pillows at iba pang mga palamuti. Lumang gulong ng sasakyan. Ito ay maaaring gawing paso ng mga halaman, basurahan at punasan ng paa. Plastic at glass bottles. Ang mga plastic bottles ay maaaring gawing parol, bulaklak,
vase, lalagyan at iba pa. Ang mga glass bottle naman ay maaaring gawing baso o flower vase. Lumang dyaryo, karton at papel. Ang mga material na ito ay maaaring gawing paper mache, basket, bulaklak at marami pang iba. Ikatlong araw, paglalapat at pag-uugnay. Bilang ng gawain isa, tulong ko sa aking paaralan. Panuto, maglibot sa loob ng paaralan at maghanap ng mga materyales na maaaring i-recycle. Mag-isip o magsaliksik sa internet kung anong mga produkto ang maaaring malikha mula sa mga recyclable materials na nakita sa loob ng paaralan. Ano ang mga kapakinabangan mo at ng iyong paaralan sa pagre-recycle ng mga materyales na makikita sa loob ng paaralan? Narito ang listahan kung paano ito gagawin. Sa unang column, ilalagay mga materyales na maaaring i-recycle. Pangalawang column, anong produkto ang maaaring malikha mula dito. Pangatlong column, ano ang magiging pakinabang o kapakinabangan ng inyong paaralan kung gagawin mo ito. Narito ang mga halimbawang sagot. Una, papel, notebook o recycled paper. Makakatipid sa pagbili ng bagong papel at mababawasan ang basura. Pangalawa, plastic na bote. Maaaring lalagyan ng halaman. Makatutulong sa pagtatanim at pagpapaganda ng paaralan. Pangatlo, lata. Maaaring gawing pencil holder. Mapapanatili ang kalinisan at magiging kapaki-pakinabang sa mga estudyante. Pang-apat, dyaryo. Maaaring gawing paper bag. Mababawasan ang paggamit ng plastic bags sa paaralan. Panglima, karton. Maaaring gawing organizer box. Makakatulong sa pag-aayos ng gamit ng mga mag-aaral. Pang-anim, sirang kahoy, upuan o mesa. Magagamit sa silid-aralan para sa mag-aaral. Pang-pito, tela o lumang damit. Maaaring gawing eco bag. Makakabawas sa paggamit ng plastic at makakatulong sa kalikasan. Pang-walo, basyo ng gatas. Maaaring gawing mini trash bin at mas mapapanatili ang kalinisan sa paligid ng paaralan. Pang-siyam, sirang CD. Palamuti o dekorasyon. Mapapaganda ang silid-aralan gamit ang malikhaing disenyo. At ang pang-sampu, sirang gulong. Maaaring gawing halamanan o upuan. Magagamit sa hardin at magiging lugar ng pahingahan para sa mga estudyante. Ika-4 na araw, pabaong pagkatuto. Tanong, tugon. Ano ang pagre-recycle? Magbigay ng kahalagahan ng pagre-recycle. Magbigay ng mga kasangkapan o materyales na maaaring gamitin sa pagre-recycle. At bilang isang mag-aaral, paano nakatutulong ang pagre-recycle upang makatipid sa mga gastusin ng inyong pamilya? Sagutin natin. Ano ang pagre-recycle? Ang pagre-recycle ay ang muling paggamit ng mga lumang bagay upang gawing bagong produkto.
Pangalawa, magbigay ng kahalagahan ng pagre-recycle. Mahalaga ang pagre-recycle dahil nakakatulong ito sa pagbabawas ng basura, pagtitipid ng likas na yaman at pangangalaga sa kalikasan. Pangatlo, magbigay ng mga kasangkapan o materyales na maaaring gamitin sa pagre-recycle. Ang sagot, ilan sa mga materyales na maaaring gamitin sa pagre-recycle ay papel, plastik, bote, lata, kahoy at karton. Pang-apat, bilang isang mag-aaral, paano nakatutulong ang pagre-recycle upang makatipid sa mga gastusin ng inyong pamilya? Ang sagot, bilang isang mag-aaral, nakakatulong ang pagre-recycle sa pagtitipid ng gastusin sa pamilya dahil maaari nating gawing gamit sa paaralan ang mga lumang papel, bote at iba pang bagay sa halip na bumili ng bago. Pagninilay sa pagkatuto. Ibahagi ang inyong natutunan sa pamamagitan ng pagbuo ng pangungusap na nasa ibaba. Natutunan ko na, napagtanto ko na, at gagamitin ko ang natutunan ko sa. Dumako na tayo sa ating pagsusulit. Unang bahagi, panuto, mag-isip ng mga bagay na maaaring i-recycle at kung anong produkto ang maaaring gawin mula dito. Unang column, mga bagay na maaaring i-recycle. Pangalawang column, produkto na maaaring malikha. Narito ang maaaring sagot. Una, plastik na bote. Maaari itong gawing lalagyan ng halaman. Lata, pencil holder. Papel, notebook o recycled paper. Karton, organizer box. Sirang gulong, upuan o halamanan. Pagsusulit, ikalawang bahagi. Panuto, sagutin ang mga sumusunod na tanong ayon sa iyong pagkakaunawa sa aralin. Una, ano ang kahalagahan ng pagre-recycle sa ating kalikasan? Pangalawa, ano ang kapakinabangan natin kapag tayo ay nagre-recycle? Gawaing pantahanan o takdang aralin. Pagmasdan ng paligid ng iyong tahanan. Ilista ang mga recyclable materials na maaari sa inyong lugar. Tukuyin kung anong malilikhang proyekto ang maaaring gawin mula sa mga ito. Isalaysay ito sa klase bukas. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!